Paaraw time si Baby Arlene. Oy, di man mo tindog ang camera ay. Hey. Paarawan natin ang bata. 7:00 ngayon mga kaibigan. So, hindi pa masyado sakit yung araw. So, second paaraw na to ni Bibi dito sa bahay ngayon. Ayan. Guys, suko isya kay gili. Say na ang kuya mga kaibigan, di na nag-school. So tapos na natin na paarawan si Baby, dinamitan ko na siya, pero pinatuloy ko pa rin yung pagpaaraw sa kanya dito sa labas. Hindi pa naman masyado masakit, 8:00 na po ng umaga. Hindi nag-school si King kasi meron siyang laslas sa kanyang paa. Na ng buti mga kaibigan kasi naligo doon sa Agusan Mars. Hello mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, maaga pa. So katapos ko pinaliguan si Baby, nagpa-sunlight sa kanya, and then pagkatapos pinatulog ko, pinadidi ko siya nandun na sa kwarto. Ayan, masarap na ang tulog. Pero ako mga kaibigan, hindi ako naligo kasi short ako sa tulog. Tapos ngayon, ang kabisihan ko, ayan, maaga pa. Nagkapawis na ako. Kasi grabe ang kailangan trabahuin. Naglinis ako sa kasi nga nagparty tayo. Meron tayong kunting handaan. Alam nyo naman, pag merong handaan mga kaibigan, maraming kailangan iligpit, and then kailangan hugasan, or kailangan i-arrange. So, si Dorong Junjun na ninyo ang naghugas ng plato. Tapos dito ngayon, ayan, hindi kasi marunong si Dorong Junjun kung ano yung kailangan unahin, kung ano yung gagawin mga kaibigan, kaya ako ang gumawa. Shout out sa mga nanay dyan na kahit ilang days pa lang nagtatrabaho na dahil wala tayong katulong, and kayang-kaya na trabaho, na ng mga mabibigat. So parang hindi naman masyado mga kaibigan na yung tubig lang. Sa ngayon wala kaming tubig ngayon mga kaibigan kasi ilang day na walang ulan. So igib kami ng mga bata kahapon, nagsahod kami, kaya nakawasing ako ngayon. So masama pa rin yung pakiramdam ko sa puwitan ko mga kaibigan dahil sa tahi, and then ito yung nakatambak ng mga labahin, yung galing pa doon sa hospital. So 6 days ko pa lang mga kaibigan galing pag-anak ng Arlene. So trabaho na kaagad dito sa bahay. Ayan yung kailangan ko iwasing. So dito nagsimula na ako mga kaibigan. Ayan, nakatambak na dito. Pagpasensahan nyo na, inuna ko yung mga beadings at saka yung mga kumot na dala namin doon sa hospital. So, ito yung ganap ko in this morning. Trabaho, nanay. So, hindi naman ako maglaba mga kaibigan, si Wasing naman. So, dito na po nagwalis na kami dito sa kwarto. So, ayan, si Baby Arlene natulog na. Ganyan lang kasimple ang buhay niya dito sa amin. Ayan. Gumagalaw-galaw na kasi gutom na yan. Good morning, mga mami, daddy, mga ate o kuya, tita and mami, tito. Good morning. 5:00 ng umaga. Gising na ang baby. Napakainit mga kaibigan.
Grabe, oh. Ang lakas ng sunlight, oh. Alas 5 pa lang mga kaibigan. 32 degrees Celsius ang lakas ng init today. Grabe ang lakas. Lakas naknak ang init. Wala. Lakas ang init, bibi, ngayon. Wala. Yan, iyak na siya ng iyak. Kasi hindi na siya nabubusog sa didi ko mga kaibigan. Wala nang laman. Wala nang laman ang didi niya kasi panay didi ang maliit na bata. Maliit na bata. Maliit na bata. Hi. Hi. Walang buhok. Nang buhok ang bata. Parang nakakita na, oh. Hala. Ngayong Sunday mga kaibigan, mag 1 week. Ay, Sabado. Kurang, uy. Hala. Kita na ka sa camera, nak. Be? Oh. Hala. Hala. So, yan na. Naligo na ang batuta. Ito yung outfit niya for today's video mga kaibigan. Ang hirap magligo kay bibi ko, si maliit siya, pero kinakaya ko mga kaibigan kasi wala namang makaligo sa kanya na iba. So, ayan. Suot na lahat ng bata na mo ang pinadala ni Mami. Ni Mami B na mga damit. Ayan, ang ka-cute. So, dito na kami sa labas na paarawan ko na siya kanina. Inaga ko siya naligo mga kaibigan, alas 6. Kasi napakalakas ng init. Baka mamayang alas 8 masakit na sobra. Kaya inaga ko siya pinaarawan mga 6 to 7 mga kaibigan. Para talaga. Ayan. Shay. Yan mga kaibigan, pinaarawan pa namin, tinakpan namin ang mata niya, oh. Hala. Vitamin C pa anak, maaga pa. Yan si Kuya King King, tagapagbantay. Aya, tabuni iyang mata na kay madaot sa sun. Ayaw ba? Tabuni ba? Ayaw. Tuda, maipit na oh. Tabuni man, takaluoy naman ani. Anak ra, oh. Ay, sakit na ang init sa iyang mata, madaot. Uy, ang lub. So, yan mga kaibigan, dito tayo ngayon sa kwarto. So, tapos na kami kumain. Grabe mga kaibigan, yung lindol dito sa amin, sobrang lakas. Tatlong yanig yun mga kaibigan, 22, 23, 24. Kung kailan kami kay Bibi, naghanda, yun yung paglindol mga kaibigan. Sobrang kaba ko. Gusto ko bumaba kasi sobrang lakas ng alog dito sa bahay. Pero pinigilan nila ako, baka magkabinat daw ako. Tapos ngayon, sobrang lakas na naman ng hangin. Hangin mga kaibigan, ang lakas-lakas ng mga hangin dito. Pero mas maano siya, grabe ang init, 32 degrees Celsius yung init dito sa amin. And meron tayong mga followers na nagsabi na sa kanila daw maulan daw mga kaibigan. So dito naman sa amin sa Agusan Mars, napakainit po mga kaibigan, sobrang init. Pero nababawi siya kasi malakas ang hangin. Kahit masyado siya masikat ang araw, pero naanohan siya ng hangin. So ayan, tulog na tulog ang baby girl. Ayan, hinubadan ko na siya ng hat niya kasi parang mainit na. Tinakpan ko muna siya kasi parang nilamig na yung paa ni Bibi kasi sobrang sexy, oh. Hindi ko na siya ginagamitan ng pajama or mga short mga kaibigan para presko na kasi nakapamper siya, ganyan na lang siya. Hindi ko na siya ginamitan ng short para presko yung katawan niya. Ayan, pink lang ang tanit. Ayan, ang puti ni Baby mga kaibigan.
Tulog ang baby. Sarap ng tulog kasi natapos na siya naligo. Kahit takot ako mga kaibigan, takot ako maligo sa kanya. Sobrang liit. Ayan. Tapos ginagamitan ko siya ng cotton mga kaibigan. Doon ko nilalagay sa cotton yung sabon niya, yung shampoo niya, tapos yung cotton yung ginaganyan ko sa kanyang sa kanyang ulo and sa kanyang katawan para hindi siya maglaslas mga kaibigan sa kuko. Sobrang nipis pa kasi ng balat niya. Dahil bilar tayo kagabi, so matulog tayo habang tulog din si baby. Tapos na kami naglinis. Dodong Junjun ninyo naglinis, tapos bumaba naman yun mga kaibigan para pure ng tubig kasi wala nang ulan dito, kaya wala kaming stock na tubig dito sa taas. So ako yung naglalaban ng mga damit ni baby. Maaga ako gising tapos nilalabhan ko. Kunti lang mga kaibigan labahin niya, nilalabhan ko talaga para hindi ma-stock yung mga damit niya. So kaya si Dodong Junjun ninyo todo hakot siya ng tubig para din sa damit ni baby. Kailangan pa natin ng tubig niya kasi sensitive pa yung katawan niya. Yung ginagamit ko sa kanya na tubig paligo mga kaibigan, yung binibili namin na inumin namin, doon ako kumukuha ng panligo niya. Ano kayong kainin? Kuwatahan eh. Kaya itubog ko sa mga bata. Dahil na kayo Si Tito mga kaibigan, Jiban nag-visit dito kay Bibi. Natutuwa si Tito Jiban kasi palagi siya tumatawa Oo? kapag inaano ni Tito niya. Close sila ni Tito Jiban. Papansin. Tuwag pa kayo. Gutom na yan mga kaibigan, pa rin gumising. Sige ka tulog. Si King kanina mga kaibigan, maaga pa. Gusto pa sana matulog pero nagising na si Bibi. Labat yan. Nabandas na ba yan? Lalo sige na nagisa-gisa. Simod. Simod. Ano ba? Ano? Waho ka na o. O, ito na o. Bi. Ano bi? Oo, makalawang ka ito bi. Ano? Si Pearl katawan si Jib. Sige ka tao. Oo. Katawa na. Waho. Sige ka tao. May nakain na kayo. Doy? Ito na akong Ate Christy ang marabag ako lang. Ang Ate Christy. Matang sinitan. Uy, ya. Ati. Ay, hindi. Hindi ka na yan. Kakilog kayo. Kakilogan. Amoy pigaw ulit mga niya ito niyan. Muabot sila sa tiyo. Wala lang mga raddo. Alam mo, lang ba ito? Alam, mura ko lang ulit yung. Saan na siya? Lapdusan ba iyan? Kay pahawaon ba? Isa to sama. Bantayan ba kayo rin? Reply. Ano? Ha? Bantayan ba ko doon? Kaya naman ako itsato pa ang dali na naklim. Karon guro naklim na. Kaibigan kahit run out. So, ginigising ni Tito si baby. Palagi niya inaan mga kaibigan kasi tawa. Sobrang love nila yan na bata. So, umuwi siya galing doon sa Lapas mga kaibigan kasi doon siya nag-school para lang nakita niya si baby. So ayun, worth it naman. Dito nag-stay kanina hanggang kahapon. Pinapanood niya mga kaibigan, panay halik. So ginagamitan talaga niya mga kaibigan, halik talaga siya kasi ang bango daw. So wala talagang mga kaibigan, walang kapantay yung kasiyahan kapag makakita talaga tayo ng maliit na baby. So like sa kanya na sobrang liit pa yan. Tulog pa din. So, alam niyo mga kaibigan, si Dodong Junjun, sobra talaga ang ginawa niya sa akin. Simula pagkabuntis, inalagaan niya naman ako. Tapos, nung pag-anak ko na mga kaibigan, grabe siya. Para na siyang mga kaibigan, para na siyang
siya na yung nanay dito sa bahay. Tapos yung ano ba, nakita ko sa kanya mga kaibigan na yung ano ko, sitwasyon ko, parang naano na niya sa kanyang sarili ka. Gusto ko nga sabihin sa kanya na hindi madali maging mama, diba? Yung ganun mga kaibigan na salita, kasi nga kapag ang mga lalaki, ano lang yun sila, hanap buhay, ganun. Tapos kita na parents na babae, tayo yung nakafocus sa mga bata, kung ano yung mga ugali nila, kung ano yung mga kalat nila, kung ano yung kailangan iutos mo, tapos hindi ka agad nila inaano. So nararamdaman na yan ni Dudong Junjun ngayon na naka-stay ako, na hindi ako pwede akin lahat. So ngayon para na siyang dragon mga kaibigan. Sinasabihan ko na nga, ang ingay mo na, kasi palagi niya pinapagalitan si Aileen, si King, kung ano yung mga galaw nila na hindi dapat, or ano yung mga kailangan nila na ginagamit nila na hindi nabalik or hindi nila kinuha, like sa damit mga kaibigan, na pag naligo sila kung saan saan lang nilalagay ni King in Aileen. So pinapagalitan niya mga kaibigan. So ganun din ako, na tinuturuan ko sila kung saan nilalagay yung mga damit nila pagkatapos nila maligo. Pero sa ngayon, minsan hindi talaga nila masunod. So ayun, galit na naman si Dudong Junjun. Siya na yung naging mama. Lahat mga kaibigan ginagawa niya sa bahay, paglilinis, pagluluto. So yung feeling time princess mga kaibigan, na sobrang tuwa niya talaga na nagka-baby kami ulit. So nakikita namin yan na grabe siya makaano mga kaibigan. Grabe siya maka-spread. Ayan. So salamat din ako kasi ayun, nakalalay siya dito sa bahay. Tulong-tulong naman mga kaibigan. So, walang kapantay ang kasayahan namin na dumating siya sa buhay namin na healthy, kahit maliit siya mga kaibigan. Sa sobrang diet ko na maliit lang talaga siya. Ayun, maliit nga. Pero naano pa rin tayo mga kaibigan, natahian dahil sa tigas ni baby paglabas. Ito yung update natin sa buhay namin dito sa Agusan Mars as a mother sa little angel Arlene. Sobrang busy ang bahay, sobrang happy ang bahay kasi mayroon na kami ulit maliit na baby. Nag-enjoy si Aileen and King every morning. Tapos inaano nila kung matatanggal yung ano niya sa kamay. Minsan si King yung naglalagay. And si Aileen sobrang protective siya mga kaibigan, baka daw maano. Kaya ayaw niya maglagay, pero si King mga kaibigan ang tapang. Nilalagay niya talaga. Tapos yung yung sa paa, yung sa medyas, nakalagay na si King, pero si Aileen takot yun mga kaibigan. Sobrang protective siya kasi nagagalit siya kapag pinaanuhan siya, nilapitan ni King si baby. Inaano niya talaga, sinasaway niya si King, baka daw magkaano si baby, baka daw maanuhan ni King sa kanyang katawan kasi ang liit, baka daw maanuhan ni King si baby. Kita ko lahat yung kasiyahan nila, lalo na sila mama at si papa mga kaibigan, si Ate Maninay, si Kuya Caleb. Nakikita ko sa kanila na tuwang-tuwa din sila mga kaibigan na nandito yung bata na yan, nalabas ko, na anak siya mga kaibigan. So lahat ng mga neighbors namin, tuwang-tuwa sila mga kaibigan. Namin nagsabi ang cute, parang ganun mga kaibigan. Si Aileen, parang naano ko na talaga na kapag babae yung anak ko, maliit siya mga kaibigan. Ayan, sobrang cute. Tapos 2 months or 3 months lalaki na yan sila. So mayroong nagsabi sa akin na anuhan ko daw abag daw ako mga kaibigan ng milk, kasi nga minsan magkuha tayo ng merong kaming lakad, tapos hindi naman palagi daw isama si baby. So pag desisyonan kaya namin, inoobserbahan ko pa din yung gatas ko kung tuloy-tuloy ba na maanuhan niya si baby, masuportahan niya si baby mga kaibigan, nang hindi nagamit ng ibang brand ng milk. So yan po mga kaibigan, thank you always for watching sa aking vlog.